Buenos dias sa ating lahat mga kaibigan. Welcome back po sa ating channel. Ayan, na-invite nga bigat dyan sa mga nasa norte mga kaibigan. At Diyos maray na aga dyan sa Kabikulan mga kaibigan. At syempre, magandang morning sa ating lahat sa mga nasa ibayong dagat po mga kabalita. Ito ang ibabahagi po nating video sa inyo lahat mga kaibigan ay ang pagpili ng mga good pa na battery dinala po sa atin ni Engineer Jim Reyes. Ayun, shoutout po. At sabi niya po ay i-charge natin para mapili po natin ang mga pupwede pa dito sa ating binaklas na power bank mga kaibigan. Ito ay gamit doon sa solar. So ito ang gagamitin natin, isang ayan, charge controller mga kaibigan. Ayan, isi-series po natin yan mga kabalita. So ayan ang gusto nating ibahagi sa lahat ng televiewers po natin mga kabalita. So doon po sa mga hindi pa po naka-follow sa ating Facebook sa Balde ko mga kaibigan, ay follow nyo po ang ating account at doon naman sa YouTube ang Kabalita TV. Ayun, so start na po tayo. Ayan, may wire po tayo dito para magamit natin dito. Ayan, then may isa DC socket po tayo. Ayan po ang gagawin natin. So ito na guys, start na po tayo. Tabihan muna natin ang wiring. Dito po natin sasaksak ang ating bali 19.5 volts. Ayan. So pagpasok po niyan dito sa charge controller ay siya po ang bahala dyan mga kabalita. Okay, kaya adjust na po yan sa mas tamang voltahe mga kaibigan. Right, so ayan, nabalata na po natin ang wire mga kaibigan at gagamit po tayo ng color coding. Syempre ito ay ang history po nito ay gamit na po ito sa isang bahay. Hindi ko po alam, hindi ko natanong si engineer kung saan bahay at biglang nagkaroon ng problema. So nang binuksan po namin mga kabalita ay ito bumungad sa atin. Grabe ang kalawang So isa sa mga hindi ko nire-recommend yung paggamit na ito. Talagang nabubulok po kasi once na nag-leak na po ang battery mga kaibigan. Siguro may mga kung ilang taon na po ito na battery ito. Ayan, 20 so bago pa lang to na manufactured 2022 mga kabalita. Ayan bata pa. Paano kaya nagka-problema? Sa malamang ay nauna ito so na drain ang nangyari sa 16 na battery, dalawa lamang po ang natirang good. Ayun na talagang ang voltahe ay yung nominal voltage pa rin niya. Ito lang So ngayon, sayang naman sa mahal ng battery mga kaibigan, ay pipili pa tayo. Baka sakali na hindi lang na-charge ng maayos dahil naputol na nga po ang ating metal na yan Right, so ganun ang gagawin natin para kahit paano ay makatipid pa rin mga kaibigan. So ito na guys hinangan na natin at para mailagay po natin ang wiring. Okay, red muna ayan. Dito ang positive. Yan. And then negative naman ang sunod. Para may dokumento natin. Yan lang. Negative. Okay. Right.
And then saka po yan pupunta dito sa ating charge controller, mga kaibigan. Ano, ang haba, oh, sayang naman kung puputulin, pero makuha lang tayo ng konti pala. Ayan, para maiksi lang, ano, ito. Yan, para hindi masayang ang wire natin. Ang mahal ng wire ngayon, kahit yung mga China, matindi ang presyo. So tipirin natin. Yan. Ngayon, dito po yan lalagay, guys. Yan yung input, ano, galing sa araw natin. Sa araw natin. Sa solar, ano, ayun, solar panel. So yan natin yan ilalagay, guys. Para mas matigas siya, hinangan din natin, ano. Okay. Kasi pag naipit daw na pagka ganito lang, hindi yan, ano, pag-iwahiwala yan. Ayan, ayan na. Ayan na. Right. Okay. So dito yan. Ito yung meron ito sa amin sa Panganiban, Catanduanes, ano. Balita ko may power na rin doon, pero mas maganda pa rin na meron tayo nito, no, sa bahay. Ayan, positive, ano, may sign naman po yan dyan, hindi kayo maliligaw. Ayan, and then negative, di ba? Alright. Okay. Tapos, ang sunod, magsisiris tayo ng 4 na battery. So, once na siniris po natin yan, guys, ay dadagdag ang voltahe, ano, 4 na 3.2. So, ilan? Okay. Hindi ako marunong mag-compute. So, ito, 4 na 3, 12 na agad, ano? So may point pa. Ayan, 4. Okay. Ganyan yan ang sistema. Parang sa flashlight lang to, guys, ano? Ito para ma-determine natin ang good pa. Ang ginagawa naman ng iba, nakaparallel, ano. Pwede rin yun, guys, pero this time may series natin. Ganyan yan, no? Ang galing dito sa charge natin o sa charger, ano, mga kaibigan, papasok dito sa input ng ating solar charge controller. Alright, ayan. Ayun. And then yung magmumula naman dito, pababa na yan, output, ano. Yan na yung na-control ng controller natin, guys. Papunta na yan dito sa ating battery. Okay? O, ganun ang sistema. Simple lang. So, kailangan pa pala natin si wire. Eto, panigurado. Hindi na natin puputulin kasi na yung haba na yan. Okay? Ang positive po natin ay red. Right. So ilagay na po muna natin agad dito. Ito ang positive natin, yan. And then negative ay black. So maigi po yung may color coding, ano, kahit gaano kakagaling, kasi mas nataranta ka at nagmamadali, guys, mas madali mo ma-identify ang negative at positive, ano. Alright. Okay, negative naman yan. Lagay natin. Uy, wala pang ano to. So ayan, guys, dito tayo naglagay ng negative, ano. Kasi pag dito may trade po yan, ayan, nakikita nyo naman po, masisira po pagka tayo ay eto, pagka magdugtong na tayo ng battery, malalagyan yung trade natin.
sumaring magkaproblema. Isa po yan, ano, pakita ko po sa inyo na yan ay negative din sa pamamagitan ng continuity test mga kaibigan, ano, para dun sa mga medyo may counting idea ano na nais i-boost. Ayan, no, pag nag-buzzer, ibig sabihin isang connection. Ayan. Alright. Okay. Ang layon po natin ay huwag malagyan ng trade kasi nga po hindi na yan nahihigpitan. Okay. Yan na. Alright. Ito yung safe na battery mga kaibigan, ano, kumpara po natin doon sa maliliit, ano? Phosphate na po kasi ito, hindi po ito pumuputok o sumasabog. Alright. Ito. Once again, hinangan po natin para magsilbing peros. Alright. Ayan. Doon sa mga nagtatanong, ano, madalas pagka may nanonood po sa atin na gumagawa tayo, nagtatanong ba't ang bilis daw ng panghina? Kasi po depende po yun sa soldering lead. Depende rin doon sa tip, ano, mga kaibigan. Pagka bibili po tayong hindi matitest ay mahirap po yun, guys, ano. So ilagay na po natin dito agad-agad dito sa ating controller ang wire, ano, na natin. Una dyan, guys, so ayan, oh, may indicator yan, positive ulit. Iipit lang yan dyan. Okay. Alright. Negative naman. So wala, no, dapat sana nagkaroon na tayo ng display, ano. Ayan, no, wala pa rin, no. So lubat ang battery natin, kaya ganon. Ngayon i-plugin nga natin ito, guys, sa ating charger, ano. Ayan, no. Ayan yung mga pang TV, pwede po yan. So wala, as in, ayan, no. Tingnan natin kung nag-out, guys. Yan po kasi ang gusto, ano, na engineer na i-test natin ang ganyan. So tingnan natin. Input muna tayo, ano. Ayan ang DC volts natin. Tignan nyo, ang input ay 19.8, ano, 19.5 yun, basta yun na yun. Then ang out, test natin. Meron tayo unstable, ano, guys. Siguro nagcha-charge na yan, ano. Tingnan natin ang dito sa battery. Ayan. So unstable din, guys. So malalaman natin, ano, sa loob ng ilang oras. Ito ay magcha-charge. Mas maigi sana lalagyan natin dito ng balancer o kaya naman ay BMS. Wala, oh. Check natin, ano, guys, upper battery kung may pumapasok ba. Ayan, no. Alas wala. Kasi nga ang sistema putol to, eh. Kumain na lang muna ngayon kasi ayan. Ngayon subukan natin yung good na battery, na kahit dalawa lang siguro, o ito gawin natin 4. Ay meron naman dito. Okay, habang yan ay naka-charge dyan.
Ito ay sakto pa ang voltahe nito guys. Ayan. So may 3.2 no. Ito ilalagay natin dito. Ready na tayo magpa. Ayan. Then kuha pa tayo ng isa para maging 12 volts. Alright. Patawag natin. So, so yan 3.2 din. Ayan na, papakita ko po sa inyo. Ang tendency niyan, wala talaga. Hindi mabubuhay ito eh. Ang ililipat natin dito guys. Ano? Ang ating pag-charge. Yan, tanggalin natin. Ano? Wala tayong ano. Wait lang ha. So yan, kinis-kisa natin ang ano. Para mahinangan natin ano. Medyo mahaba siguro ang video natin ano, guys. Okay lang yan. Para at least malinaw ano. Ayan na, hinang na natin dito. Kasi ito may karga na agad 12 volts no. Kaya yun ang magiging kaibahan. Ayan na. Ayan. So ayan, may 13.2. Ayan na. Okay. So ito may hinang na agad to sa likod oh. Hinang natin dito yung kabila para makuha niyo po ang laruan ano guys. Ayan. So ito na. Mabubuhay ba o hindi ang ating controller? Doon sa mga master na no. Alam niyo na yan. O ayan o, buhay agad guys. Kasi nga wala magpa-power. Meron agad tayong voltahe. 13 point. Ayan. Kita ba? Ayan. 13.3. Right. Dahil nga good at nag-accept pa ng charging ano, ang apat na ito. Unlike dito sa apat na nauna ay wala po talaga. So parang ano, wala sa teorya ko na yan ay magkakarga no, sa ganitong sistema guys. Yung para sa akin lang ano. Kasi wala siya. Walang laman, empty. Ang bawat isa niya kung ating susukatin ay wala pang 1 volt eh. Alright. So ang the best dito ano, pag mga ganyan na nalubat o na drain individually. Isa-isa ano, charge mo yan. Halimbawa 3.2 to, mga 4 to 5 volts para sakali ay masidlan ang medyo malakas na voltage. Ayan o, wala pa o, point something, point 2. Okay. O, so sana mapulot po tayong idea dito guys ano. Ganun pa ba di hayaan ko to dito ng mga ilang oras kung talaga magcha-charge po yan ano, ay magcha-charge yan mga kaibigan. Pero ito na nga po ano, at kita nyo naman na ayan 13.3 ano. So nagcha-charge na po siya. Okay. Ay, nilipat na natin dito sa kabila. Doon naman sa pantay-pantay na pag-charge nito, nakaparallel ano guys ano, marami pong ginawa tayo niyan. At yun talagang isang proven yun ano guys. So balik natin dito at update ko kayo kung ito ba ay makakargahan ano, maghapon ba to o ilang oras. Yan, lagay natin ulit. Yan. Mapapansin nyo po, patay na naman ang ating controller. Right. Yan. So, antayin natin kung magkakarga yan guys. No? Comment na lang dyan sa mga medyo master ano, para matulungan ang ating video. Yan po ang sistema muna ng pag-charge. Okay? Tingnan natin kung pag ito ay nagwa-warm, ibig sabihin nagkakarga. Pero paano magkakarga? Alright. So yan po ano. Meron ka na
kung may ano tayo, BMS, kahit ba meron, wala din. Useless din ang mangyayari. Kasi nga, empty ang battery eh. Right? So, update ko po kayo guys ha. Okay, putulin muna natin dito ang video and then dugtong natin ang ating mag-update sa inyo. Okay?